Sa Antwerp International Airport, isang grupo ng magnanakaw na kilala bilang The Panthers ay nagpaplano na nakawin ng ilang pulang diamante mula sa isang gusali sa airport. Sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang flight attendant, nakakuha si Giovanna ng pribadong kwarto at naglagay ng mga gadget para sa pagmamatsyag. Ang natitirang miyembro ng grupo ay nagtatago sa dalawang kotse sa loob ng isang container at nagmaneho papunta sa gusali habang nakasuot ng uniforme ng SWAT. Nang malapit na sila, naghagis sila ng smoke bomb, binaril ang mga kamera, at tinali ang lahat ng tao. Pagkatapos ay hinanap nila ang tamang kahon at sinunog ang padlock para buksan ito. Nang makuha na nila ang tamang pakete, mabilis silang bumalik sa kanilang mga kotse dahil dumating na ang mga bantay. Nagkaroon ng habulan ngunit handa na ang grupo para dito, ang mga kotse ay muling nagtago sa isang container, at ito ay dinala ng isang truck na nagpapanggap na kargamento. Samantala sa Los Angeles, si Sheriff Nick ay itinapon ng kanyang wedding ring at naninira ng mga gamit sa banyo matapos mawala ang lahat sa negosasyon ng diborsyo. Nagpasya siyang pumunta sa isang bar para uminom at doon ay napanood ang balita, kung saan nalaman niya ang tungkol sa pagnanakaw sa airport at agad niyang nahulaan na ito ay ginawa ng grupo ng Panthers. Sa gabi, hinanap niya si Holly na asawa ng isang yumaong miyembro ng Panthers. Pumasok siya sa kanyang kotse at pinilit siyang sundan ng isang sasakyan papunta sa pantalan, kung saan pumasok sila sa isang container. Tinanong ni Nick si Holly kung saan pupunta ang Panthers at kung saan itinatago ang pera, ngunit gusto ni Holly ang ilang bahagi ng pera kung hindi ay ipapadala niya ang isang video ng kanilang pagtatalik sa kanyang mga anak. Wala siyang magawa kundi pumayag, kaya sinabi ni Holly na ang pera ay nasa isang bangko sa France. Sa France ay nagpaplano na ang Panthers ng kanilang susunod na hakbang, si Donnie ay magpapanggap bilang isang diamond dealer habang ang kanyang grupo ay magiging mga promoter na kasali sa isang darating na festival. Ipinakilala ni Giovanna si Donnie kay Chava, ang asawa ng bank manager na pinakitaan ng mga ninakaw na pulang diamante bilang patunay ng kanyang pekeng pagkakakilanlan. Pagkatapos ay dinala siya ni Chava sa World Diamond Center, kung saan pinag-aralan ni Donnie ang lokasyon ng bawat kamera at ang galaw ng mga gwardya. Binigyan si Donnie ng sariling opisina para ayusin ang kanyang inventaryo, ngunit hindi siya nakakuha ng vault box dahil puno na ang lahat. Sa kanyang pag-alis, sinabi ni Donnie kay Giovanna na kailangan nilang makahanap ng paraan upang makalapit sa mga vault na hindi alam na may nagmamatsyag sa kanila. Sa Italy, nalaman ng mafia boss na si Octopus na ninakaw ang kanyang pulang diamante at ipinadala niya ang kanyang mga tauhan para hanapin ang mga ito. Makalipas ang ilang buwan, dinala ni Chava si Donnie sa isang pawn shop kung saan nakumpirma na totoo ang mga pulang diamante. May tracker na nakatago sa pakete ngunit sa gulat ni Donnie ay itinapon ito ni Chava sa isang tasa ng kape bago nag-alok ng mas mababang halaga kaysa sa tunay na halaga ng mga diamante. Dahil kailangan ni Donnie na manahimik siya, tinanggap niya ang alok. Bumalik ang dalawa sa bangko at tinapos ang transaksyon, pagkatapos ay pumunta si Donnie sa headquarters ng kanyang grupo para pag-usapan ang plano. Binigyan ni Giovanna ng SIM card ang lahat at itinalaga ang kanilang mga papel ayon sa kanilang kakayahan. Nang makita ang mapa, napagtanto nila na kulang pa sila ng impormasyon kaya kailangan muling magsaliksik ni Donnie. Ang unang hakbang ay ang makahanap ng ligtas na ruta ng pagtakas malapit sa hangganan ng Italy na walang mga kamera. Kinahapunan ay dumating si Nick sa France at nakipagkita kay Detective Hugo na matagal nang nag-iimbestiga sa Panthers. Ibinahagi nila ang mga detalye ng kanilang mga kaso at napagtanto na iisang grupo lang ito. Maya-maya ay ipinakita ni Hugo kay Nick ang footage ng mga CCTV sa bangko at nasabik si Nick nang makita niya si Donnie gayunpaman, nagpanggap siya na hindi yun ang taong hinahanap niya at umalis. Nang gabing yun ay pumunta ang grupo sa isang bar at doon ay inakit ni Giovanna ang isang gwardya ng bangko habang naglalagay ng application sa kanyang cellphone na nagbibigay sa grupo ng access dito. Nang umuwi si Donnie, natagpuan niya si Nick na kumakain sa mesa at humarap sa kanya habang kinukuha ang kanyang baril. Itinulak ni Nick ang mesa bilang distraksyon at agad na inagaw ang baril bago ipahayag na wala na siyang pera. Lumalabas na napapagod na si Nick sa pagiging pulis dahil kahit anong sipag niya ay hindi siya nagkakaroon ng gantimpala kaya ngayon ay gusto niyang tulungan ng grupo na magnakaw sa bangko. Narinig ni Donnie na natanggal sa trabaho si Nick ngunit dahil nagbanta ito na dadalhin siya kay Hugo, napilitan siyang pumayag na ipakilala siya sa kanyang grupo. Kinabukasan ay dumating ang mga tauhan ni Octopus sa France at nakipag-usap sa mga lokal na kriminal para sa mga palatandaan. Nakakuha sila ng video ni Donnie at nalaman na siya ang huling taong nakita ng Diamond Tracker.
Samantala, ipinakilala ni Donnie si Nick kay Giovanna habang pinapanood sila ng ibang miyembro ng grupo mula sa isang ligtas na distansya. Pagkatapos ng pulong, sinabi ng ibang miyembro kay Giovanna na nagdududa sila kay Nick dahil dati siyang pulis. Ngunit ipinunto ni Giovanna na siya ang susi para makalapit sa vault. Nang maglaon, kinumbinsi ni Donnie si Chava na hayaan siyang makapagrente ng espasyo sa vault na sinasabing may darating siyang inventaryo. Nang gabing yun, nakilala ni Nick ang natitirang Panthers sa isang bar at kailangan niyang gumamit ng ipinagbabawal para patunayan na hindi na siya pulis. Pagkatapos ay sumayaw siya kasama si Giovanna, na ikinagalit ni Marco dahil sila ni Giovanna ay dating magkasintahan. Sinabihan ni Donnie si Nick na tumigil na o magkakaproblema, ngunit hindi siya pinansin ni Nick at patuloy na hinawakan si Giovanna na labis na ikinagalit ni Marco na nagdulot ng gulo. Habang naglalaban ang dalawa, gusto silang pigilan ni Donnie ngunit hinadlangan siya ni Vok at nagsimula din na makipag-away sa kanya. Maya-maya lang ay dumating ang seguridad at pinalayas ang buong grupo, dumating din ang mga pulis at pinayuko ni Hugo si Nick bago niya siya hinayaan. Nagsimulang maglakad palayo sina Donnie at Nick nang bigla silang salakayin ng Italian Mafia at ipinasok sa kanilang kotse. Kinabukasan, nagising sina Nick at Donnie sa gitna ng dagat. Sinabi ng mga Italyano na ibalik nila sa kanila ang mga pulang diamante kung gusto nilang mabuhay pa bago sila itinulak sa tubig. Habang papalayo ang bangka, ipinaliwanag ni Donnie kay Nick na hindi niya alam na pagmamay-ari ng Mafia ang mga pulang diamante. Walang pagpipilian ang dalawa kundi lumangoy pabalik sa Pampang, kung saan sinabi ni Nick na aalis na siya sa kanilang grupo dahil ayaw niyang magkaroon ng gulo laban sa mga Italianong mapanganib. Makalipas ang ilang oras, pinanunood ni Nick ang mga lokal na gwardya mula sa kanyang tinutuluyan nang tumawag si Donnie na kinukumbinsi siyang sumali muli sa kanila. Pagkatapos ay nakipagkita si Nick sa grupo at nalaman na umalis na sina Marco at Vok. Matapos takpan ng kanyang ulo, dinala siya ng grupo sa kanilang headquarters para pag-usapan ang mga plano. Ang bangko ay may 127 kamera na umiikot sa loob ng 10 segundo, na nangangahulugang 117 sa mga kuha nito ay nagdidilim paminsan-minsan. Kailangan nilang bumaba sa vault ng may perpektong tiyempo para makakilos ng hindi nahuhuli. Dahil sa privacy law ay live ang kuha ng CCTV footage at bawal ang record, ngunit mayroon pa rin silang blind spot. May lugar na tanging ilang tao lang ang maaaring pumasok, kaya kailangang magpanggap ni Nick bilang security contractor. Kinahapunan ay ipinakilala ni Donnie si Nick sa bank manager na nakatanggap ng email na naglalaman ng papeles ni Nick bilang pulis, kaya autorisado na ngayon si Nick na maging bodyguard ni Donnie sa loob ng bangko. Pagkatapos ay nakipagkita sila kay Chava, na nag-set ng appointment kay Nick para maayos ang inventaryo ni Donnie. Nang bumalik sila sa hideout, inasikaso nila ang mga kagamitan na kailangan nila para sa pagnanakaw tulad ng reflector para malinlang ang mga kuha sa CCTV. Binigyan ni Giovanna si Nick ng espesyal na jacket na may kakayahang mag-record sa lahat ng direksyon, at muling nagtangka si Nick na mangulit sa kanya ngunit tinanggihan siya nito. Pagkatapos ay pumunta sina Donnie at Nick sa bangko para magdeposito ng inventaryo. Pinapasok ni Chava si Nick sa vault at na-record ng kanyang suit ang lahat ng detalye ng seguridad ng bangko, tulad ng posisyon ng mga kamera at ang bakal na ginagamit sa mga pinto. Habang inilalagay ang inventaryo sa vault, nalaman ni Nick ang lokasyon ng mga pulang diamante na sinabi niya kay Donnie pagkatapos. Samantala, sumali sina Marco at Vok sa isang gang na kilala bilang The Tigers para gumanti sa Panthers. Sa headquarters, nagprint ng 3D na maskara ang grupo at inayos ang isang kotse habang nag-aaral si Nick kung paano mabuksan ang digital lock gamit ang spray. Pagkatapos ay bumalik siya sa bangko na nagkukunwari na kailangan ni Donnie ng isang bagay mula sa kanyang vault, at ginamit niya ang spray sa kanyang bibig para magmukhang gamot. Nang mawala sa focus ang ibang tao, ginamit niya rin ito sa sensor ng vault. Nang gabing yun ang buong lungsod ay nanunood ng isang mahalagang soccer match, kasama ang mga gwardya ng bangko. Naghanda ang Panthers para sa pagnanakaw, habang naghahanda rin ang Tigers ng kanilang mga armas at tinipon ang kanilang mga tauhan. Nagtago si Giovanna sa isang gusali na malapit sa bangko para bantayan ang mga camera at security system. Pumunta ang mga lalaki sa parking lot ng katabing gusali at nagsuot si Donnie ng maskara na kamukha ng manager para makapasok siya sa camera ng reception. Ang ilaw ng kotse ay ginamit para hindi makakita ang camera at para makapasok ang grupo at makarating sa hagdan ng hindi nahuhuli. Nang makahanap sila ng pinto, sinira nila ang padlock gamit ang maliit na drill at mabilis na tumakbo papunta sa bubong. Gamit ang mga bakal, tumawid sila sa pagitan ng mga gusali at nakarating sa bubong ng bangko.
Habang sinasabi sa kanila ni Giovanna ang tungkol sa camera, sinira ng grupo ang isa pang padlock at naghintay ng tamang oras para bumaba. Sa tuwing malapit na silang lumipat ng lugar ng camera, sinasabihan sila ni Giovanna na huminto at maghintay hanggang lumipas ang camera. Sa huli ay nakarating sila sa elevator at pilit na binuksan ang pinto para maingat na bumaba. May ilang segundo lang sila para kumilos, ngunit mabilis silang kumilos para isara muli ang elevator bago pa sila mapansin ng camera. Pagkatapos ay nagtago ang grupo sa likod ng reflector para tumawid sa corridor at makarating sa vault. Mabilis nilang binuksan ang padlock sa gate ngunit para sa mismong vault ay gumamit sila ng makabago na kagamitan para buksan ito ng walang ingay. Binuksan nila ang lahat ng kahon at ninakaw ang lahat ng mahahalagang bagay, bagaman naiinis sina Nick at Donnie dahil hindi nila mahanap ang mga pulang diamante. Sa sandaling yun, natatalo na ang soccer team ng manager kaya nagpasya siyang bumalik. Nakita siya ni Giovanna sa camera kaya agad niyang binalaan ang mga lalaki na tumigil sa pagbukas ng mga kahon at nagsimulang punuin ang kanilang mga bag. Ayaw umalis ni Donnie nang wala ang mga pulang diamante, at matapos ang matagal na paghahanap ay natagpuan din niya ang mga ito. Nagmadali ang grupo na magtago sa elevator at nang makarating ang manager sa vault, nakita niya itong sarado kaya umalis itong hindi naghihinala. Nang wala na ang manager, sinimulan ng grupo na umakyat sa elevator at naghihintay sa paglipat ng mga camera. Isang lalaki ang nanatili sa basement para hilahin ang mga lubid para mabilis na maitaas ang mga bag, at nang ligtas na ang mga mahalagang bagay ay umakyat na rin ang lahat. Nang bigyan sila ni Giovanna ng senyales, umalis ang grupo palabas ng bangko at tumawid muli sa pagitan ng mga gusali. Nakatawid ang buong grupo maliban kay Nick dahil nasira ang bakal habang tumatawid. Nahulog ang kalahati nito sa kalye at nakita sa kamera ng mga bantay, na nagpasya na suriin ang bubong. Nakita ni Giovanna ang paggalaw ng mga gwardya kaya sinabihan niya ang grupo na tumakbo, at nakahawak pa rin si Nick sa kalahati ng bakal kaya wala siyang magawa kundi umakyat pabalik sa bubong ng bangko. Ibinigay niya ang kanyang bag sa kanyang mga kasama bago nagmadaling pumunta sa baba. Tiniyak niya na nakakapagtago siya tuwing may naririnig na gwardya sa malapit. Nang makarating ang gwardya sa bubong, wala siyang nakitang kakaiba. Samantala, nakarating na ang natitirang grupo sa kotse at umalis sa parking lot ngunit nakita sila sa camera. Patuloy na nagtago si Nick sa loob ng bangko at sinubukan na buksan ang bawat pinto, ngunit lahat ay nakalock. Sa huli ay natagpuan siya ng isang gwardya, agad na binaril ni Nick ang lalaki dahil alam naman niyang may bulletproof vest ito kaya hindi ito mapapahamak. Narinig ng isa pang gwardya ang putok at inactivate ang alarm ng bangko, at dahil nahuli na rin siya, sinira ni Nick ang isang pinto at nakakita ng terrace na sapat ang taas para tumalon at bumagsak sa isang kotse. Agad siyang sinundo ng grupo, pagkatapos ay nagmaneho sila palayo habang nakikita sa mga kamera ang plaka ng kotse. Ilang sandali ang nakalipas, pumasok ang grupo sa ibang parking lot at nagsimulang tinanggal ang puting pintura mula sa kotse upang baguhin ang kulay nito at naglagay din sila ng bagong plaka. Ang mga bag na may pera ay inilagay sa ibang sasakyan na sinakyan ni Giovanna patungo sa ibang direksyon. Samantala sa bangko, napansin ng manager at mga gwardya na may nagnakaw sa mga vault. Habang ang mga lalaki ay papunta sa hangganan ng Italia, napansin nila na may kotse na sumusunod sa kanila. Naguguluhan sila dahil hindi ito sasakyan ng pulis, ngunit inihanda pa rin nila ang kanilang mga baril. Lumitaw ang pangalawang kotse sa likod nila at nagsimulang magpaputok. Ipinapakita na ang mga ito ay sina Marco at Vak kasama ang miyembro ng Tigers. Kinailangan ni Nick at ng kanyang mga kasamahan na gumanti ng putok, habang si Donnie ay nagmamaneho ng mabilis upang matulungan silang iwasan ang mga bala. Pagkatapos ng matinding pagpapalitan ng putok at ilang sugat, wala pa ring nagwawagi sa dalawang panig, kaya biglang iniikot ni Donnie ang kotse at nagsimulang magmaneho pabalik. Ngayon ay mas nakikita na ng Panthers ang kalaban at tinamaan na nila ang ilang mga tulisan, ngunit hindi pa rin ito sapat upang pigilan sila kaya nagpatuloy ang habulan. Dumaan ang mga sasakyan sa isang madilim na tunnel at isang tulay bago makarating sa isang daan na malapit sa kabundukan. Nagpatuloy din ang pagpapalitan ng putok, at sa wakas ay nagawa ni Nick na tamaan ang isa sa mga driver kaya ang isa sa mga sasakyan ay nahulog mula sa daan at bumagsak sa bangin. Sa kasamaang palad, naubusan na ng bala ang mga Panthers kaya't ginamit ng Tigers ang pagkakataon na tirahin ang kanilang mga gulong na nagdulot ng pagbangga ng kotse sa gilid ng bundok. Bumalik sina Marco at Vak at naghanda ng patayin ng mga Panthers, ngunit bago pa sila makapagpaputok ay pinatay na sila ng mga Italyano na dumating. Ibinigay ni Donnie ang mga diamante sa mga tao ni Octopus,
At bilang kapalit ay binigyan sila nito ng susi ng ibang kotse upang makatakas sila. Pagkatapos sunugin ang kanilang nabanggang sasakyan, nilinis ng mga Panthers ang kanilang mga sugat at tuluyan ng umalis. Sa Italia ay nagtipon muli ang grupo kasama si Giovanna upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay, ngunit ang kanilang kaligayahan ay naputol nang dumating ang mga pulis upang arestuhin silang lahat. Napansin ni Donnie at Giovanna kung paanong dinala si Nick sa ibang sasakyan, na naghahayag na siya ay nakipagtulungan kay Hugo upang hulihin ang mga Panthers mula pa sa simula. Di nagtagal ay naging balita ang pag-aresto, at nagkaroon ng ideya si Octopus. Ilang sandali pa, binisita ni Nick si Donnie sa bilangguan at inamin na itinago niya ang tunay na layunin mula sa grupo, ngunit sinigurado niyang totoo ang kanilang pagkakaibigan. Bago umalis, pinayuhan ni Nick si Donnie na umupo sa likod na nasa kaliwa, ng oras na para ilipat si Donnie sa ibang pasilidad. Dalawang chopper ang dumating at bumaba sa gitna ng kalsada upang patigilin ang convoy. Umupo si Donnie ayon sa sinabi ni Nick habang ang isang grupo ng mga nakamaskara na lalaki ang nagligtas sa kanya mula sa mga pulis at dinala siya gamit ang mga chopper. Dinala si Donnie sa bahay ni Octopus at nalaman niyang siya ay iniligtas ng Italian Mafia. Namangha si Octopus sa kakayahan ni Donnie na magnakaw ng pera mula sa bangko at nais siyang magtrabaho para sa kanya. Nang araw ding yun, nakatanggap si Nick ng mensahe mula kay Donnie na nagsasabing hanggang sa muli. Salamat sa panonood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!